Welcome to my YouTube channel na Duo Legends here. Ngayon pag-uusapan natin is yung tokenomics sa Rohan 2, which is si Rohanomics. Kung paano siya gumana, kung paano siya mag-circulate. Tara, alamin natin. Let's go mga ka-Duo Legends. Ang tokenomics ng Rohan 2 ay tinatawag na Rohanomics. Ito ang economics system na ginagamit ng game para kontrolin ang currency, trading, earning, at value ng assets sa loob ng laro. Hindi ito simpleng MMORPG, economy lang na dahil may halong Web 2 plus Web 3 plus blockchain system. Ang sentro ng buong system ay ang Ruby token currency. Number 1. Ano ang Ruby sa Rohan 2? Ang Ruby, ang pinakaimportanteng currency sa Rohan 2. Ito ang ginagamit para sa pagbili ng items, trading sa market, upgrades and enhancements, events, at subscriptions, ilan in-game services at economy features. Simple explanation. Kung ang gold ang main currency sa normal MMORPG, ang Ruby naman ang core currency ng Rohan 2. Pero may malaking difference sa ordinaryong MMO. Monsters, Gold Farm, Unlimited Gold Inflation or Gold Inflation sa Rohan 2. Gameplay: Ruby Economy, Controlled Supply, Blockchain, Connection. Ibig sabihin, mas kontrolado ang economic system. Number 2. Fixed supply. 1 billion ruby lang. Isa ito sa pinakaimportanteng parte ng Rohanomics. May maximum supply na 1 billion ruby lamang. At ayon sa system, no additional minting, hindi pwedeng gumawa ng unlimited ruby. 100% allocated sa gameplay players. Walang team allocation. Bakit malaga ito? Sa maraming games, kapag sobrang dami ng currency na nalilikha araw-araw, bumabagsak ang value. Halimbawa, day 1, 1,000 gold valuable. After 6 months, lahat milyonaryo na. Resulta, inflation. Bumaba ang value ng currency. Ang gustong iwasan ng Rohan 2 ay ganyang problema. Dahil fixed ang total supply, mas control ang economy. Number 3. Paano umiikot ang Rohanomics economy? Ganito ang basic cycle. Player plays, earn, buys Ruby, uses Ruby, market circulation, value movement. Mas madaling example, step 1, naglaro ka, nag-farm ka, nag-boss hunt ka, nag-dungeon ka, nag-PvP ka, nag-PvP ka, nag-market activity ka. Step 2, gumamit ka ng Ruby, pwede mo itong gamitin sa equipment upgrades, purchases, consumable, trading, subscriptions, premium systems. Step 3, hindi nawawala basta ang economy. Dito pumapasok ang Rohanomics design. Sa halip na gumawa ng bagong currency, gusto nilang paikutin ang existing supply. Number 4. Ano ang Ruby Vault? Isa ito sa pinakamahalagang concept sa tokenomics ng Rohan 2. Kapag gumastos ang players ng Ruby na sa game, hindi agad nawawala ang token. Napupunta ito sa tinatawag na Ruby Vault. Pagkatapos, ang Ruby ay maaaring ma-recycle, ma-resell, maibalik sa market circulation. Simple example, 10 players gumastos ng 1,000 Ruby bawat isa. Total spent 10,000 Ruby. Mapupunta ito sa Vault. Pagkatapos, maaari itong ibalik sa ecosystem via market systems. Kaya ang goal ay economic circulation, hindi uncontrolled creation. Number 5.
paano nadidetermine ang presyo ng Ruby? Dahil fixed ang supply, malaking factor ang supply plus demand. Kapag maraming players bumili, mataas demand. Active economy, pwedeng tumaas ang market value. Kapag mahina ang activity, pwedeng bumaba ang presyo. Ayon sa system, pagkatapos ng launch, ang presyo ay susunod sa market, DEX, dynamics, habang may controlled economy model. Number 6. Web 2 at Web 3 combination. Magandang future ng Rohan 2. Hindi required ang blockchain para maglaro. Web 2 player, normal MMORPG players ka lang. No wallet, no crypto knowledge. Maglalaro ka lang gamit ang Ruby system. Web 3 player, pwede kang gumamit ng blockchain ecosystem, mas advanced economy participation, crypto-connected futures, kaya parehong catered ang traditional gamers plus blockchain gamers. Number 7. Ruby, sRuby, RubyX, Crossflow. Ito ang blockchain side ng Rohanomics. General flow, Ruby, sRuby, RubyX, Cross. Meaning, Ruby main in-game currency. Ruby secondary economy component na lumalabas sa system flow. Ruby blockchain link token version. Cross, mas malaking ecosystem token na pwedeng gamitin sa wider blockchain environment. Sa madaling salita, in-game activity tokenized economy blockchain ecosystem connection. Number 8. Ruby Early Access Pre-Sale. Nagkaroon din ang system ng Ruby Early Access Sale. Ayon sa details, hanggang 900 million Ruby ang pwedeng mapunta sa pre-sale. Ang remaining portion ay para sa in-game shop at circulation systems. Ipinapakita nito na planado ang distribution ng token supply. Number 9. Bakit special ang Rohanomics? Hindi lang ito simpleng pay to win currency. Target ng system na gumawa ng controlled supply, player-driven economy, gameplay-based circulation, blockchain integration, asset value system. Pinasimple para maintindihan nyo, ito ang buong tokenomics ng Rohan 2. Rohanomics formula: play, farm, earn, buy Ruby, spend, value, market, circulation, blockchain, conversation. Main points: Ruby main currency, 1 billion max supply, Ruby Vault, recycling system, supply and demand pricing, Web 2 plus Web 3 economy, Ruby. Cross connection, sa madaling salita, ang Rohan 2 ay MMORPG na gustong gumawa ng player-driven economy kung saan ang currency value ay hindi lang nakabase sa farming kundi pati sa controlled supply, circulation at blockchain ecosystem. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you very much. See you in my next video. Nadio Legends is out.